gamit yung utak mo! Kundi kamao mo! Tiktang mamatay si Bong Charles! Magdidemanda talaga kami! Wala akong kayong laban. Sa araw ng botohan ay isa si Shaira na nag-cover ng live sa Pamilya Sagrado habang bumoboto sila. Habang naglalakad naman sila Aling Nadia at Melanie papunta sa presinto nila, ay sinaad ni Aling Nadia sa anak niya na kailangan niyang pumunta sa Crestwood ng personal kapag nakakuha na siya ng warrant para sa video na agad namang sinaad ni Melanie na hayaan na nila ang mga pulis sa bagay na yun, pero agad umangal si Aling Nadia dahil pati mga pulis ay pinapaikot ng mga sagrado. Wala silang kamalay-malay na narinig sila ng tauhan ni General Arevalo na nagmamatsyag sa kanila. Sinaad ni Melanie na sasamahan niya ang nanay niya, pero giniit ni Aling Nadia na siya na lang mag-isa, pero pinaliwanag ng dalaga na kailangan niyang bumawi sa kapatid niya dahil noong buhay pa siya ay wala siyang ibang ginawa kundi ang itakwil niya ang binata dahil ang buong akala niya ay tama ang tatay niya na pinagsisisihan niya ang bagay na yun. Agad namang tinawagan ng mga tauhan ni General Arevalo at sinaad nila sa kanya na tungkol sa isang video ang usapan ng mag-ina na narinig ito ni Leon dahil naka-loudspeaker yung cellphone ng daddy niya. Giniit pa ng tauhan niya na gusto nilang kumuha ng warrant para doon na nabanggit din nila yung Crestwood. Nang lumabas naman sila Jaime, Eleazar at Danica ay dinumog sila ng mga tao at media, pero si Shaira ang unang nag-interview kay Eleazar. Giniit ni Shaira na iisa lang ang tanong ng bayan kung handa na siya na kung sakaling siya ang manalo bilang presidente, na agad namang sinaad ni Eleazar na naipanganak siyang ready. Sunod pang tinanong ni Shaira kung totoo ang balita na may anak na siya, na agad namang sinaad ni Senator na hindi yun chismis dahil nasa tabi na niya si Danica na mismong anak niya at walang masama sa pagiging ama. Sabay sinaad niyang kung may iba pa siyang anak ay lumapit sila sa kanya dahil mas masaya kung mas marami, na agad namang tinanong ni Shaira kung paano ito nakaapekto sa kanya. Pinaliwanag ni Eleazar na blessing ang pagiging ama, na naging inspirasyon niya si Danica para mas lalong maging determinado dahil nakita niya yung pangangailangan ng anak niya kung saan siya mag-aaral at kung saan siya titira at dapat magkaroon siya ng trabaho pagkatapos ng pag-aaral niya, at siya bilang ama ng kanilang bayan na bilang pangulo ay kailangan niyang intindihin ang kapakanan ng mga taong bayan dahil sila ang mga anak niya, na ang mamamayang Pilipino ang mga anak niya, kaya nagpalakpakan sila. Habang ang alam naman ni Mercedes ay tuluyan ng maibabaon ang krimeng nagawa niya, pati ang pagpapatapon niya kay Moises, na ang buong akala din niya ay tuluyan ng ibabaon sa limot ni Diego ang lihim niya, pero ang totoo ay alam niya na sila Mang Estong at Grace ang nagpalaki sa bata dahil hindi niya iniwan si Moises hanggang hindi niya nakikita na may pumulot na sa bata. Lalantad na si Diego at gagamitin niya ang lihim ni Mercedes para perahan siya at para makuha niya ang gusto niya, na ito ang kakatakutan nila Jaime at Mercedes dahil silang dalawa ang nakakaalam tungkol sa pagkamatay ni Christine. Sasadyahin ni Diego na lapitan si Rafael para mas lalong mapraning si Mercedes. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.